Siguro kung alam ko lang noon, hindi ako magbabarko. Kung alam ko lang yung sitwasyon sa barko kasi maraming vlogger na mga seaman na pinapakita lang yung mga magagandang side pero yung bad side talagang tinatago nila. So doon din ako naiengganyo. Pero kung uulitin, hindi siguro ako magbabarko. Kumusta ug maayong adlaw kabayan? Welcome back to the Pinoy Expat. My name is Icon and I am your host. Dito sa Pinoy Expat, pag-uusapan natin ang iba't ibang aspeto ng buhay ng Pilipino sa ibang bansa. Maraming Pilipino ang nangingibang bansa dahil sa iba't ibang rason. Pwedeng pera, pwedeng opportunity, at kadalasan dahil sa pamilya. Ngayong araw kasama natin si Ivan, isang OFW na sa murang edad na 19 years old, nagpasyang sumakay ng barko at maging seaman. Samahan niyo ako at pakinggan natin ang kanyang kwento. Tell us a little about yourself, yung background mo, yung career mo sa Philippines, or yung educational background mo sa Philippines bago ka sumakay ng barko. Nag-aral ako sa isang maritime school. Nagtapos ako ng culinary. Then, nag-graduate ako March 2015. After a few months, sinubukan kong mag-apply sa Manila sa mga iba't ibang klaseng shipping company. At mapalad naman ako na na-hire ako. Tapos, 19 years old ako. So, tinutukso ako dun sa opisina na parang inutusan lang daw ako ng nanay ko na bumili ng suka sa tindahan dahil batang-bata. Tapos, sina-applyan ko chef position agad. Pinatunayan ko naman na wala naman sa edad yung pagluluto. Yun, na-hire ako at okay naman yung performance ko noon. And gaano ka katagal naging chef sa barko? So, nagsimula ako 19 years old. Nag-retire ako last year, 2023, February, yung huli kong baba. 8 years din, 8 years. 8 Ako years, so nag- matagal-tagal nababa din na panahon. For sure, ang dami mong experience ko. na nasa barko. Marami. Ayan yung gusto nating marinig, no? Ikwento mo sa amin yung buhay mo bilang seaman. Gaano ka katagal usually nasa laot, and gaano katagal ka bago makauwi ng Pilipinas? How often ka umuwi ng Pilipinas? Yung pagiging seaman, yung kontrata namin is 6 months until at up to 8 months lang. So, maximum yun ng 11 months. So, bawal kaming lumagpas ng 11 months. So, within a year, umuwi din kami. Tapos, yung experience ko sa pagbabarko, grabe malala. Nandyan yung mga alon na malalaki. Yung, alam mo yung parang building or bundok yung niya, yung laki. Yung taas. Oo, grabe. Tapos yung pirata. Tapos naranasan ko na rin yung barko namin mabutas na akala namin lulubog yung barko namin. Kapag umuwi ka ng Pilipinas, gaano katagal usually na nasa Pilipinas ka bago ka sasakay uli ng barko? Iba-iba bawat company. Meron na 2 months, 3 months. Depende sa dami ng barko ng isang company at sa dami ng crew. Pero sa experience ko, minsan wala pa akong isang buwan. Tinatawagan na, oy, sampa ka na. Tapos minsan ako ayaw ko munang sumampa, ganon. Pero usually 2 months. Okay, ganun pala yun. So, ibig sabihin, pagbaba mo ng barko, wala pang kumbaga nakalinya kung kailan ka sasakay Tama. uli. Okay. Kasi ang nasa isip ko, pagbaba mo, parang antay ka na lang uli. Tapos sakay ka na naman. Usually kasi pagbaba namin, mag-report kami ng opisina. Tapos sasabihin namin yung availability namin kung kailan namin gustong sumampa. And during this time na nasa barko ka, meron ka bang pamilya or were you single that time or Sumampa ako na meron na akong anak, baby. Wala pa siyang 1 year, pero mahirap sumampa na alam mo yung iiwan mo yung yung anak mo na baby pa, tapos ilang buwan ka sa barko, tapos di mo alam yung kapalaran mo. Kasi sabi nga ng karamihan, yung seaman, yung isang paa namin nasa hukay na. Oo nga, kasi sabi mo, napakadelikado, yung malalaking alon, may pirata pa. Tama. Pero balik lang tayo ng konti. Bakit pagbabarko yung naisip mo na career? Nagsimula yung kasi yung kapatid ng nanay ko, seaman. So, parang nainganyo ako, parang na-influensyan ako na, oy, pag seaman, maraming pera, malaki yung kinikita. Kaya tumatak na din sa isip ko na pag lumaki ako,
magsisiman din ako. And sa 8 years mo, masasabi mo ba na sulit ba yung pagiging seaman? Sulit naman in terms of money kasi talagang malaki yung sahod. Pero kapalit naman yun yung mga sacrifices mo. Yung mawalay ka sa sa pamilya mo, yung may mga special na okasyon, tapos di ka makaten, masakit sa loob. Karaniwan na kalaban ng mga OFW, lalo na ng mga seaman, is yung lungkot. Paano mo nilalabanan yung lungkot? Kapag inaatake ako ng homesickness, ang ginagawa ko lang, nagpapa-music ako ng mga metal na ng mga kanta para mabaling. Kasi usually kasi yung mga kasamaan ko pag nalulungkot, pang malungkit din yung 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 music mga nila. Oo, So, kaya malulungkot ka daw lalo. Mas lalo kang malulungkot. Pero ang kagandahan kasi namin, meron na kaming internet on board na kahit nasa laot, makakapag kami communicate sa pamilya namin, nakaka-video call. Pero yung unang sampa ko talaga, walang internet, walang communication na kaya sobrang hirap, talagang grabe yung lungkot na mararamdaman mo. So, nung unang sampa mo, 19 years old ka. Yeah. How did you cope with this? Na yung lungkot, paano mo ginawa? Siyempre, ilang buwan kayo sa laot? 10, 11 months na hindi mo nakakausap Oo. ang family mo. Dumating sa point na dahil sa lungkot, sa homesickness, yung parang napapaisip na ako na ano kaya kung tumulan na ako dito, lumangoy na lang pauwi. Yun talaga yun. Kasi ang sobrang hirap na wala kang way of communication sa pamilya mo. Hindi mo alam kung panay imagine ka na lang kung ano kayang ginagawa nila, anong kinakain nila. Yun, talagang sobrang hirap. Pero yung ginawa ko lang motivation, yung inspiration ko, pamilya ko pa rin. So, yun na rin ang nagpapalakas ng loob ko kasi nandito ako sa barko para sa kanila. So, kakayanin ko to. Titiisin ko. Yun. Ano naman sa tingin mo or ano yung masasabi mo na isang malaking advantage kapag seaman ka? Alam mo kasi, yung pagiging seaman, malaki talaga yung sahod niyan. Ang advantage niyan kasi, wala kami binabayaran na tax, libre yung pagkain namin, at hindi rin kami nagrerenta sa barko. Lahat nandun na. So, yung sahod namin, talagang buong-buo namin makukuha. Kung anong pinirman mong kontrata na nakalagay ng sahod mo, yun talaga makukuha mo. So, makakapag-ipon ka talaga ng malaki. Kaya, marami rin sa mga seaman na pagbaba talagang nagiging one-day millionaire. What about kasi syempre, seaman ka, nakakapunta ka sa iba't ibang bansa. Ano yung paboritong bansa mo na napuntahan mo? Sa over 40 countries na napuntahan ko, siguro Italy yung tumatak talaga sa akin. Mahilig kasi ako yung magagandang instruction na mga building na yung design talaga maganda na yung architectural na nila design. Hindi mo ba naisip na mag-architect kaya ako or dapat kaya nag-architect na lang ako kasi na-appreciate mo naisip ko yon kaso mahina ako mag-drawing. Ano yung isa pang or iba pang common na misconception na lagi mo naririnig kapag seaman yung isang tao? Kasi alam mo, yung seaman, malaki yung sahod pero bugbog yan sa mga trainings tuwing umuuwi. Kasi dun sa amin mga seaman, marami kaming trainings talagang pag bumababa, kailangan namin na mag-enroll. Siyempre, pag may trainings, magbabayad, magrerenta kami sa Manila kasi wala naman sa probinsya, kakain pa kami, mamamasahe. So, imbes na yung time namin ay para sa pamilya na namin, napupunta sa trainings. Tapos yung imbes na panggastos na namin sa pagkain, ayun, napupunta na rin naman sa trainings. Kaya yun, minsan yung magbabakasyon ka, may time na napunta lahat sa trainings hanggang sumampa ka na. Hindi mo nasulit yung oras mo na kasama mo yung pamilya mo. Mahirap din pala, no? Hindi din pala, akala mo pagbaba mo ng barko, relax na. Hindi din pala. Hindi rin. Depende rin sa sitwasyon ng seaman. Lalo na yung mga opisyal ng barko, yun, mas marami silang training. Sa 8 years mo na pagbabarko, ano yung pinaka-memorable mo nangyari? Kwento mo sa amin yung isang maganda. Yung magandas na nangyari sa akin, yung nalalaman ko yung bawat biyahe namin, yung halimbawa, sinabi na ni Kapitan, next port natin sa England. Yun, minsan di na ako makatulog dahil ini-imagine ko na bababa ako doon. Mamamasyal ako, yung mga gagawin ko.
Yung na-curious ako ng lugar. Yun. Tapos sa pangit na karanasan ko but memorable, yun yung hinabol kami ng pirata sa Somalia. Kung napanood mo na yung pelikulang Captain Philip, similar doon, pero yung, alam mo yung naramdaman ko noon, na imbis matakot, yung na-excite ako kasi, uy, dati sa, ko to na, napanood sa pelikula, pero ako mismo, naranasan ko yung mahabol ng pirata. Pero ang pagkakaiba lang, kasi habang hinahabol kami ng pirata, hindi kami binabaril. Pero sabi mo na-excite ka, hindi ka kinabahan, hindi ka natakot na baka ma-ransom kayo. Meron pa rin konti, pero nangingibabaw talaga yung yung excitement ko, tapos yung adrenaline rush ko talagang tumaas. Ano ba yung usually na nangyayari kapag halimbawa may ganong pirata tapos makakaakyat na ng barko? Anong ginagawa ninyo ng mga seaman? Kapag pupunta kami sa high risk area ng mga pirata, marami kaming paghahanda niyan. Naglalagay kami ng chicken wire, razor wire, water cannon, tapos every week, once a week, nagdi-drill kami na just in case na masampan kami ng pirata, at least alam namin yung gagawin namin. So, kada nagdi-drill kami, meron kaming tinatawag doon na citadel, na kung saan kapag sumampay yung namin, yung mga pirata, pupunta agad kami doon na talagang hindi makakapasok yung pirata doon. Kahit anong gawin nila, kahit barilin nila yon, hindi sila makakapasok. Doon sa loob ng citadel, lahat nandun na. May pagkain, may tubig, may mga communication, mga radyo. Kasi di natin alam kung hanggang kailan nandun yung pirata. Tapos, pag nakita na ni Kapitan na yun, nasampahan na kami ng pirata, may pre-press yan sa under the table niya. Okay. So lalaman ng authority na yung barko namin na hijack ng pirata. Tell us about a time na naisip mo na ayoko na mag-seaman, quit na ako, baba na ako, and then hanap na ako ng ibang career. Dumating sa punto na talagang napaisip talaga ako na, oy, parang hindi ako masaya dito sa pagiging seaman ko sa barko. Kasi habang tumatagal, nakikita ko yung anak ko lumalaki. Lagi na lang akong wala. Sa birthday niya, lagi akong wala. 8 years old na yung anak ko, pero isang beses pa lang ako naka-attend ng birthday niya. So, mahirap bilang tatay sa atin na lumalaki yung anak natin na sa mga mahalagang araw niya, wala tayo. Tapos, di natin alam yung pag-iisip niya niyan. Baka may sama ng loob sa'yo, di niya lang sinasabi sa'yo. So, napag-isip talaga ako dun sa magbibigay sa akin ng daan para sa future na hindi man ngayon, sa future makasama ko na siya ng pangmatagalan na hindi yung ilang buwan lang tapos alis na naman ako. Kaya eto ngayon ako sa Australia. Ano sa tingin mo ang pinakamalaking benefit kapag OFW ka? Hindi lang seaman, but OFW in general, mga pabarko man o sa ibang bansa, nasa lupa. Ano sa tingin mo yung pinakamalaking benefit? And sa tingin mo ba, worth it ba yung sakripisyo na ginagawa ng mga OFW para sa benefit na to? Sa tingin ko kasi lahat naman ng nag-abroad, mapabarko man or lupa, yung habol talaga yung malaking sahod kasi mas makakapag-provide ka, mas mabibigyan mo ng magandang buhay yung pamilya mo pag dolyar yung yung kinikita mo kasi hindi naman sa pagda-down sa bansa natin talagang maliit yung yung sahuran sa atin. So kahit gaano ka kasipag, talagang wala rin. Kahit 24 hours kang magtrabaho, minsan kulang pa rin. So mas pinipili ng karamihan sa atin, mga kababayan natin, na mangibang bansa na lang. Kung uulitin mo lahat, sabihin natin, balik tayo dun sa time na mag-aaral ka pa lang ng college, ititake mo pa rin ba ang pagiging seaman? Or kung mag-seaman ka, what would you do differently? How would you do it differently? Siguro kung alam ko lang noon, hindi ako magbabarko. Kung alam ko lang yung sitwasyon sa barko, kasi maraming vlogger na mga seaman na pinapakita lang yung mga magagandang side, pero yung bad side talagang tinatago nila. So doon din ako naiinganyo. Pero kung uulitin, hindi siguro ako magbabarko.
dito na rin siguro ako sa, kung hindi man dito, siguro sa ibang first world country. Ngayon, sabi mo, nandito ka na sa Australia. Finally, after 8 years, Yeah. retired ka na talaga sa pagiging seaman. May namimiss ka ba sa pagiging seaman? Ang namimiss ko yung mga biyahe namin. Kasi bilang seaman, sabi nga nila, travel the world for free. So, isa na rin yun sa namimiss ko. Kasi mapupuntahan mo talaga iba-ibang bansa, yung iba-ibang lugar. Yun din talaga ang namimiss ko. Tapos, tuwing mamamasyal ako sa particular na bansa, una kong pinupuntahan yung pagkain, yung kainan, yung mga local food, yun ang una ko talagang target. So, yun din, nakakamiss talaga. Chef ka naman, maybe pwede mo na lang lutuin yung mga natikman mo doon. Iba pa rin kasi mas authentic yun eh. Okay. Oo. Ano naman ang advice mo sa mga nagbabalak pa lang na maging seaman? Pag-isipan nila ng paulit-ulit kasi naka-encounter na rin ako na baguhan siya, apprentice namin siya. Tapos after few weeks, nagpaalam siya kay kapitan na di niya kaya, na hindi daw para sa kanya yung pagbabarko. Kaya pag-isipan nilang mabuti kasi yung pagsisiman bago ka makasampa ng barko, gagastos ka ng malaki. Parang negosyo yan eh. Mamumuhunan ka. Bukod pa dyan, kailangan mo ng matinding lakas ng loob. Pag mahina ang loob mo, hindi ka talaga pwede sa barko. Kawawa ka lang. Gaya nga ng sabi mo, isang paan ninyo, nasa Oo, hukay na. oo. Paano kung dumating yung panahon na yung anak mo sabihin niya, Tay, di ba seaman ka dati? Gusto ko rin maging seaman. Anong sasabihin mo? Kukontrahin ko. Sabi ko, kasi marami akong mga kasamang mga matatanda na sa pagbabarko na kahit sila, di nila inano yung mga anak nila na gumaya sa kanila na magbarko na rin. Meron akong mga kasamahan na sabi niya, huwag ka na magsiman, magdoktor ka na lang. Ngayon, may anak siyang doktor, may anak na engineer. Talagang ayaw niyang gayahin kung ano man yung trabaho niya kasi alam niya na yung yung buhay sa barko. So, alam niya yung risk talaga Oo. na napakahirap talaga. Meron ka bang kilala na seaman or di kaya OFW na umuwi ng Pilipinas and nagstay na sa Pilipinas for good? Bakit sila umuwi? Meron na rin akong nakasama na tumigil na rin sa pagbabarko kasi hindi lahat ng nagbabarko gustong tumagal. Karamihan sa amin, kaya kami nagbarko is mag-ipon para makaano ng negosyo. Gaya nung kasamaan ko ngayon, may negosyo na at yung sabi niya sa akin, yung kinikita niya sa barko nakikita niya rin doon. So, ang purpose niya talaga kung bakit siya nagbarko para mag-ipon ng puhunan. Ikaw, hindi mo ba naisip na gawin din yan? Naisip ko rin yan, kaso yung roster ko talagang sunod-sunod. Yung wala pa akong isang buwan, tatawagan na ako sumampa kasi hindi naman ako sa nagyayabang. Yung mga nakakasama kong kapitan, mostly sa kanila, rin-request nila ako. Nung di pa ako tumatagal, gusto na nila, bumalik na agad ako Nagustuhan siguro talaga nila yung luto mo. Siguro, nasubran sa betchin. Sa 8 years mo na pagsisiman, ano yung pinakamalaking lesson na natutunan mo na pwede rin namin matutunan na sa tingin mo, hindi mo matututunan kung hindi ka sumakay ng barko? Siguro, yung natutunan ko talaga sa pagbabarko is yung ingatan mo talaga yung pinaghirapan mong pera. Kasi yung mga bago pala akong na seaman, talagang naging one day millionaire din ako. Gastos dito, gastos doon. Libre dito, libre doon. So, hanggang na-realize ko na lang na dapat talaga yung pera iniingatan. Kaya kung hindi ako nagbarko, ewan kung marunong ako mag-ipon. Ano kaya sa tingin mo yung naging profession mo kung hindi ka nagbarko? Naalala ko noon nung nag-graduate ako ng high school, pinipilit ako ng nanay ko na mag-teacher. Kasi yung nanay ko teacher Gusto niya mag-teacher na rin ako. Sabi ko kung mag-teacher ako, gusto principal agad. Kung hindi gano'n, huwag nila ako mag-aral. So, nagganap na kami ng sabi ko, magbabarko ako. O, yun. Hindi niya ako napilit na mag-teacher. Gusto mo agad, din ka kagad ng eskwelahan Bakit Australia and ano yung nag-udyok sa'yo
na piliin ang Australia? Noon kasi, yung nagpaplano ako na huminto, meron akong dalawang plano. Yung una, tatakbo akong konsihal sa amin. Pangalawa, Canada. Yun ang lagi namin napag-uusapan ng partner ko na magka-Canada kami. Pero one time, na tapos na akong trabaho, gabi, bago ako matulog, nagti-TikTok ako. Paano ilabas Australia about student visa sa Australia? Sabi ko, what if kayang subukan ko kasi nung time na nag-apply ako, walang show money, walang IELTS. Sabi ko, try ko kaya. So, habang on board ako, may agency ako na in-inquiran, mabilis naman sumagot. Tapos, until, yun, gulat na lang ako, na-enroll na ako sa eskwelahan dito. So, pagbaba ko, yung sa pag-lodge na lang ng visa application yung inisikaso ko. So, wala pang isang buwan na-granted yung application ko. So, Pero sabi mo, 8 years ka sa barko as head chef, head chef or mas kilalang chief cook. chief cook. Now, bakit ka pa nag-student visa? Bakit hindi mo sinubukan na diretso na mag-apply ng skilled migration program? Yun din ang malaking pagsisisi ko. Dahil hindi ako nag-research. Alam ko lang, student visa. Yun din ang inaano sa akin ng mga agency na mag-student visa ka na lang. Mas mabilis, mas madali. Sumunod naman ako sa advice nila, pero yun nga, hindi ako nag-research. Kaya kung alam ko lang noon, siguro ibang visa yung in-applyan ko. So, ngayon, nag-student ka. Ilang buwan ka na dito sa Australia? Dumating ako May. Ngayon, mag-7 months na. 7 months na. 7 months. And kasama mo ang misis mo ngayon? Kasama ko yung partner ko. Okay, Dalawa kami. partner mo. Kumusta naman ngayon yung buhay dito sa Australia bilang student visa holder? And kasi nasa barko ka, ang laki ng kinikita mo. Oo. Ngayon, student ka dito, limited yung working Limited. hours mo. Paano nyo binabalance or paano nyo minamanage yung finances ninyo? Considering na ang laki ng pinanggalingan mo, ang laki ng kinikita mo, tapos ngayon, parang biglang ang liit. Maganda yung namin, yung sa pagdating sa pera kasi yung partner ko graduate yun ng accounting, so lahat ng budget siya nag-handle. Tsaka kahit limitado yung yung trabaho, masasabi ko na mas malaki yung kinikita ko dito. O talaga? Oo, kumpara nung nagbabarko ako. At nagustuhan ko rin talaga yung pera sa lugar, talagang maganda. Yung culture dito, talagang wala akong masabi. At nakita ko dito sa Australia at hindi pa ako nakaka-experience dito yung mga races. May mga bansa ako na may naka-encounter akong race na sinisigawan ako, na fuck off daw, ganon. Pero hindi dito, wala pa akong na-encounter. So, is it your first time dito sa Australia ngayon or nakarating na kayo dito noon? First time. First time. So, sa 8 years, never kayo dumaan ng Australia? Never. Fiji, nakabiyaya akong Fiji. Okay, pero never Australia. And yung pagdating mo ba dito ngayon, yung buhay dito ngayon, is it something na ine-expect mo or ito ba yung how you imagined it, yung buhay dito? Alam mo, bago kami dumating dito, tinatak ko na sa isip ko na mararanasan ko dito yung pinakapangit. Yun na nasa mindset ko. Pero maswerte ako dahil hindi ko naman naranasan. Sa ngayon, okay yung pamumuhay namin dito. Naging maluwag kasi sa barko puro trabaho. Dito nararanasan ko yung work-life balance na laging sinasabi ng mga vlogger na totoo naman talaga na may balance yung buhay at trabaho dito. Hindi katulad sa barko na puro na lang trabaho. Kaya yon, saka meron ditong napipil ko yung sustainability. Kaya maganda dito, nagustuhan ko talaga. Where do you see yourself 5 years from now? Siguro PR na ako dito. Or baka citizen na. Di natin alam. Sabi mo, you have 1 kid or ilan ang anak ninyo? Dalawa. Dalawa. And pareho silang nasa Pilipinas ngayon. Pareho. Paano nyo minamanage ngayon yung communication ninyo sa mga bata or paano nyo pinaintindi na kayong dalawa mismo ngayon ang mawawala? Yung mga anak ko kasi sanay na wala ako. Pero yung malayo yung yung nanay nila, parang medyo iba sa kanila. So bago kami pumunta dito, talagang paulit-ulit namin pinapaintindi sa kanila kahit na medyo hindi pa nila gaanong naintindihan, pero tinatry namin yung best namin para mapaunawa sa kanila na ganito muna ang gagawin namin, pero lang to, temporary. At
makukuha na rin namin kayo, magantay lang muna. At ang kagandahan sa mga anak ko kasi na parang naintindihan nila kasi nung umalis kami, di nga sila umiyak. Oh. So, ngayon, ang ginagawa namin, everyday video call para hindi nila gaanong maramdaman yung pagka-miss sa magulang. Siyempre, iba yung dalawang magulang mo, wala eh. Oo. Ano ang ma-advise mo dun sa mga nagbabalak pa lang maging seaman or maging international student or anyone na gustong umalis ng Pilipinas and maging OFW? Ano ang may papayo mo sa kanila? Una, maging i-ready yung mental, emotionally. Kasi hindi basta-basta yung mapalayo sa kinalakihan natin, sa kaibigan natin, sa pamilya natin. Ano nila, yung mindset nila, iset na nila na, oy, lalayo muna ako. Pero babalik syempre. Tsaka, yung lakas ng loob. Kasi, katulad ko, dumating ako dito sa Australia, wala akong kakilala, wala akong kapamilya. Ang dala ko lang lakas ng loob. Kasi, kung wala ka nito, uwi at uwi kang luhaan. Kaya, lakas ng loob, determinasyon, tapos, gawin lagi natin inspirasyon yung mga mahal natin sa buhay. Kasi sila yung magpapatibay ng loob natin. Kung wala sila, di natin kakayanin dahil sila nga ang ating inspirasyon. Thank you so much, Ivan. Salamat sa oras mo and ang dami naming natutunan sa iyo. Nalaman natin yung kwento ng isang seaman and now here as an international student dito sa Australia. Maraming salamat, guys. Ivan Cusinerong Mayor sa Hi. Facebook at TikTok. Follow nyo siya. This has been another wonderful episode of the Pinoy Expat. If you want to see more content like this, make sure to follow and subscribe on our Facebook, our YouTube, and all our social media channels. Once again, my name is Icon, and I am your host, and you're watching the Pinoy Expat. See ya! Kita-kits!